For today's mini vlog, samahan nyo nga pala ako na magpunla ng mga gulay na itatanim ko sa garden ko. Pero bago tayo mag-umpisa, kailangan ko munang iset up itong aking mga camera para kahit papaano magka-video ako. At syempre, kumita na rin kahit papaano. Marahil pagtatawanan ako ng iba, bakit ko pa daw i-video itong mga ginagawa ko? Pero hindi kasi nila maintindihan na kailangan ko itong gawin dahil bawat sentimong kinikita ko mahalaga para sa akin. Hindi lang ito para sa amin ni Jan kung hindi para sa pamilya ko sa Pilipinas. Ang mga itatanim ko pala ngayon ay kamatis, okra, talong, radish, pepino at maraming iba pa. Siguro mga 2 hanggang 3 linggo pa bago natin ito ilipat talaga sa garden. Sakto bago ako umuwi ng Pinas, maililipat na natin ang lahat ng ito. Kaya samahan nyo ako guys Diyan lang kayo, mag-relax lang kayo at sana mag-enjoy kayo sa video na ipapakita ko ngayon. Hi everyone! Napag-isipan ko pala na before ako uuwi ng Pilipinas, kailangan tapos muna natin yung garden natin. Okay. Ayan, nag-umpisa na si John. Tinutulungan niya rin ako ngayon. Naglalagay na siya ng lupa ngayon dito sa ating mga flower pots. Actually, nirecycle ko lang ito guys. Ito po yung mga lagayan. Nakaalala ninyo yung nagtanim tayo ng mga flowers sa harap ng bahay natin. Ito po yung mga pots na ginamit noong nakaraan. Tinago ko siya kasi sabi ko magagamit ko to balang araw. So ito na. Ito yung lalagyan natin ng pangpunla ng mga gulay natin. For the okra, you only have so many. It looks like one. Then make sure to try to keep them separated. Mamarkahan din pala natin mamaya yung bawat tray para hindi tayo malito guys kung ano yung mga gulay na nilagay natin dito. Hindi rin kasi natin yan guys alam kung makasurvive ba itong lahat. Kasi last time, naalala ko nung nag-germinate kami, siguro mga 5 or 6 na klase ng mga gulay ang tinanim namin. Parang 3 lang yung nakasurvive. Yung ibang mga variety, hindi siya. So, kaya ganito, hindi muna namin tinatanim kaagad sa garden. Nagpupunla talaga muna kami. Alam nyo kung bakit ako nagtatanim ng sariling gulay sa aking bakuran at mga prutas? Isa kasi ito sa ini-enjoy kong gawin guys Kasi nandito lang naman ako sa bahay pag nasa trabaho si Jan, naboboard ako dito. Ito yung pampalipas oras ko, diba? Nakaka-exercise ka na, pinagpapawisan ka pag nasa garden ka. O parang magandang exercise na rin yan para sa akin at maganda rin yan para sa ating mental health. At isa pa, ito yung paraan ko para magkaroon ng sariwang gulay at masustansya, di ba? Kasi minsan kasi pag pumupunta ako sa supermarket, nalulungkot ako. Minsan kasi tinitinda pa rin nila kahit na, alam mo yun, lata na yung iba, tapos binibinta pa rin nila sa mas mahal na presyo. Kaya mas maganda talaga na may sarili ka na garden, di ba? Siguradong organic pa at walang halong chemical kasi hindi mo alam kung saan galing yung mga tinitinda sa store, di ba? At pangalawa, nakakatulong tayo sa ating kalikasan dahil sa bawat butong itatanim natin, nakakadagdag tayo ng buhay sa paligid, 'di ba? Mas maraming mga halaman, mas sariwa ang hangin at mas maganda ang kapaligiran. And of course, higit sa lahat ang pagtatanim ko ng gulay ay nagbibigay din yan ng kasiyahan, kapayapaan sa aking isipan. Habang nakikita mong tumutubo at lumalago ang mga itinatanim mo, parang ganun din ang pakiramdam, 'di ba? Lumalago rin ang pasensya, tiyaga, pagmamahal sa kalikasan. Ngayong harvest season, bala kong ibahagi ang mga gulay na ito sa ating mga kababayan na nandito sa Amerika, specifically dito sa Florida guys lalong-lalo na sa mga walang kakayahang magtanim ng sarili nilang gulay. Kasi minsan kasi guys, yung iba dito is wala silang, hindi malawak yung kanilang lugar. No, parang naka-condo lang sila, naka-apartment, ganyan. So wala talaga silang pagtataniman. Yung iba nga, sapat lang sila nagtatanim Para sa akin, hindi lang basta pagtatanim ito. Isa rin ito sa paraan ko ng pagbabalik at pagtulong, 'di ba? Maliit man pero galing naman sa puso, 'di ba? Kaya kung may mga bakanting lupa ka sa iyong bakuran, simulan mo na rin na magtanim dahil bawat punla na itatanim mo ngayon, bubunga yan nang may pag-asa bukas. 'Di ba? Tandaan, magtanim tayo hindi lang para sa sarili, kung hindi para din sa kapwa natin. Abang-abang na kayo dyan, para serve na kayo.
bumibili kami ng soil guys na ginagamit namin sa pangpunla kasi itong soil na binibili namin parang may halo na itong fertilizer eh. Balik kinulang na ako doon sa mga maliliit na pots kaya ito na lang gamitin ko, isang buong malaki. Tapos ikakalat ko na lang siya dito siguro mga 8 to 10 piraso yung malalagay dito guys. Ayan, so maglalagay na ako ng marka dito guys para hindi tayo malito kapag tumubo na ito. Ayan, nag-umpisa na rin si Jan doon sa garden natin. Mini-measure niya lang yung ating garden. Kasi maglalagay ata siya dyan ng weed block. Ayan, para hindi daw tumubo yung mga damo. Ayan, makikita nyo yan mamaya. Pero bago pala tayo maglagay ng weed block guys, is lalagyan natin ito ng soil, fertilizer, at saka yung na-compost natin noong nakaraan, ilalagay din natin dyan sa ibabaw. Okay? So ayan, samahan nyo kami. At pagkatapos ka pala naming mailagay yung mga soil guys, aararuhin na naman ito ni Jan gamit itong rototiller. At pagkatapos itong maararo guys, ito na maglalagay na tayo ng weed block. Ayang itim na yan guys. Ayan, ilalagay natin yan sa buong garden natin. Ito po ay magpe-prevent sa mga sagbot or sa mga weeds na tumubo. Sabi nga ni Jan sa akin, nakita niya kasi yung mga kapatid ko at hipag ko na palaging nagtatanggal ng mga weeds doon sa garden ko sa Pilipinas. Sabi niya next time daw kapag ka nag-garden sila doon, ito yung ilalagay nila. Hindi ko lang sure ha, I'm sure available naman ito doon sa atin pero hindi kasi kami nakasanayan ba na gumagamit nito. Is palagi kasi kaming pag may sagbot sa ating mga garden, manggunahan lang nato yan siya, o diba? Parang ano tayo sa old school tayo ba? Dito, ganyan pala ang gagawin. Para hindi ka na mahirapan, hindi ka na magsiging guna sa iyong garden. Alam niyo sa totoo lang, mas marami pang alam yan si Jan when it comes to gardening. Ako taga-assist lang ako dyan. Totoo lang no, lumaki naman ako sa probinsya pero alam mo yun, yung mga makalumang paraan pa rin yung ginagamit ko sa pag-gardening. Si Jan kasi is may mga makabago na siya, mga teknolohiya. Gaya na lamang ng mga machine na ginagamit niya, di ba? May mga makabagong paraan na tinuturo si Jan sa akin. So nakaka-learn na naman ako. Kaya natutuwa ako na may mga bago ako na discover na tinuturo ni Jan sa akin para mai-apply ko din ito sa aking pamilya sa Pilipinas kapag nagbakasyon ako doon. When it's time to plant, Okay, remove. you cut an X, make an opening just for the plant. So you will not remove right away. This is primarily, we won't be weeding. We won't need to weed the garden. Ivy and John, this is what you need Yes. in the Philippines.
And if you want to make it pretty, you can put mulch on top of it. At ito na, isa-isa ko nang dadalhin dito guys, yung mga tray. At wish ko na sana in 2 to 3 weeks makasurvive lahat ng pinunla namin ni John. Hi guys, kain muna tayo. Napagod ako. May itlog na ako dito. Itlog, rice, at saka yung leftover na gulay lang yung kakainin ko. Naglalagay talaga ako ng toyo sa kanin ko guys. Si John nandun pa rin sa garden. Inaayos niya pa rin yung garden natin. Mushroom with bok choy. Baka magtaka kayo bakit hindi kami sabay kumain ni John guys ha. Hindi talaga yan siya kumakain pag breakfast guys. Guys, sa video pala natin ngayon, tuturuan namin kayo kung paano mag-brine ng chicken. So kailangan nyo lang ng salt, kailangan nyo lang ng water, at iba pang mga ingredients. Ilista nyo guys. This is really a keeper. So gawin nyo rin ito sa inyong chicken bago nyo i-air fry or bago nyo ilagay sa oven. Napakasarap talaga guys ito. And then we need a zest, lemon zest. I-zest muna natin lemon. Only 1 lemon. 2 quarts of water. And then Half a cup of salt. half a cup of salt. Okay. Right, I'm gonna zest it. Mix well. Don't do it with that. I want slices. Okay. Not too deep. No. All right. Add rosemary to it. It's hot. It's nice. Other ingredients pala dito guys, peppercorn and then garlic. Tapos maglalagay din sa dyan ng rosemary. So yun, pagsama-samahin lang natin dito sa liquid. And then cut into like that, or that's the whole thing? The whole thing? No, you can cut it in half. Yeah. Alright. Just throw it in like that. Peppercorn. Ito na po siya guys ha. Ganito mag-brine ng chicken. So before you air fry the chicken or roast the chicken, so this is what you do. Para mas mabilis matunaw yung asin guys, iboboil lang na dyan ito. Pero wag niyong papainitin lang siya. Hindi talaga siya yung kumukulo talaga. No, papainitin lang natin para lang mabilis matunaw yung asin. And after that, pwede na nating ilagay yung chicken dito guys. Yun na po yung tinatawag na brining stage. O, di ba? And then wait lang kayo ng 4 to 6 hours. And then saka nyo siya i-air fry. Believe me, magugustuhan nyo talaga ang lasa ng chicken guys. Kakaiba talaga, magli-level up talaga ang inyong simpleng chicken. Gawin nyo to guys ha, and then sa next video natin, mag-comment kayo kung na-try na ninyo, di ba? Yan, sharing is caring tayo dito. For today's vlog, ay pupunta kami ni John sa Costco. Alam niyo na ang gagawin natin, mamamalengke tayo. Social, palengke talaga, tapos sa malaking store, hindi man sa palengke ang puntahan natin. So mamimili tayo ng mga pangbalik-bayan boxes natin, ipapamigay natin sa ating mga kababayan dahil malapit na ang Pasko. So mamimigay tayo, no? Medyo natigil lang ako this past few days kasi naging busy lang kami ni John. Marami kaming ginawa sa garden namin, sa bakura namin, nagtanim tayo ng mga prutas, tapos gardening and all. So medyo natigil tayo sa pamimigay, but eto, balik pamimigay na naman tayo. Maghahakot na naman tayo ng mga products or mga biyaya na ipapamigay natin sa ating mga kababayan. So papunta na tayo ngayon sa store. Etong lata ng Proline yung una kong kinuha guys. Chinek ko na rin muna yung expiration date nito kasi ilang beses na akong nadali nito guys, na nakakabili ako ng mga 1 month na lang mag-expire na. 1, 2, 3.
January 2026. Ah! Oh, that's not good. Chinek namin yung iba pang expiration nitong biscuit, guys, oh. Kasi, ano na ngayon, October. Ipapadala ito sa Pilipinas, aabot kasi ito ng 3 to 4 months. So, darating ito ng Pinas, baka mag-expire na siya. Ayaw ko naman na mamigay ng mga ganito, guys, na expired na. Kasi baka anong sabihin ng iba na, baka sabihin ng iba na, uy, baka galing sa dumpster ito ha, kasi expired na. Or bakit pa ito si Johannes andyan na mamigay ng mga expired. Kaya sabi ko, ibabalik na lang natin ito at papalitan na lang natin ng iba. So sorry, binalik lang natin dahil January 2026 siya mag-expire. Kumuha na rin ako ng Pringles dito, guys. Kasi maganda ito kasi iba-ibang flavor at saka nakalata siya. Madali lang siyang ilagay sa balikbayan box. Nakakaloka yung ibang mga customers kasi yung mga product na hindi nila kinukuha, pinapatong lang nila sa kung saan-saan. I think the expiration is 2026. August 2026. August 2026. April. I-check ko muna, guys, ha, expiration August. 1, 2, 3. O, diba hakutin ang Nutella? Yes. Hindi naman pwede yung kape lang. Kailangan may partner yung coffee natin. Kailangan ng partner na coffee mate. Kaya ito, apat ang kunin natin. 1, 2, 3, 4, ay, 5. Naalala ba ninyo na nag-Christmas tree hunting tayo nung nakaraan? Pumunta kami sa Home Depot at saka namili kami ng mga Christmas tree. Yung mga prices nila from $50 to $900 ata, depende sa design at kung gaano kataas. Ito mga ito is nasa normal size lang ito, pero pwede pa siyang pahabaan. So the more na mahaba, the more na mas mahal yung presyo. So hanap lang tayo dito, guys, kung ano yung mga mapipili natin. Actually, inikot muna namin ito, guys, pero yung nabili namin dito is yung worth $150 or $199. Ayan, $199. Yung iba dito, ayaw kasi niya ng White Christmas. Ayan, nasa $600 siya. Tapos gusto niya yung mga dark green lang na mga parang pine trees. Yun lang yung gusto niya dyan. Ayan, maganda sana ito. Kaso nga lang, $400 siya. And then, nag-ikot-ikot pa kami dito. Sobrang dami ng display. Hindi talaga ako mahilig na mag-decorate sa Pasko, guys. Pero sabi ko, since namimigay naman tayo ngayon, maganda na mag-decorate tayo sa bahay. May Christmas tree and then palibutan natin ng mga gifts. Ayan. So, para mas maganda ang diwa ng Pasko, guys. Maganda ang bahay pag by decoration. So, eto na. Ayan. Ito na yung nabili natin na Christmas tree na worth $199 lang ito, guys. Nagpapatulong lang tayo dito kay John. Okay.
kay tuloy ng araw, Paskong nagdaan, tila bang kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ganda dear, no? It's beautiful. Hold on. Wow! Love it! Tapos papalibutan natin to guys ng mga biyaya na ipapamigay natin sa ating mga followers, at ating mga subscribers. At saka maglalagay pa tayo dito ng mga iba pang ornaments, diba? Sasabitan pa ito guys sa mga bola-bola. And then maglalagay pa tayo ng stars sa dulo. O marami pang kulang dito guys na mga i-decorate natin. Hey guys, good morning. Happy Sunday everyone. Ayan, first thing in the morning is bisitahin natin yung garden natin. Ito na po yung kasalukuyang sitwasyon. Hindi pa siya talaga arrange yung garden namin guys, but hopefully soon matapos na natin ito bago ako magbakasyon sa Pilipinas. Hindi pa ako nakaligo guys, baka may makita pa kayong muta-muta dyan. So ito na po yung mga tanim sa atin. May bago tayong nadagdag na avocado. Ayan. Tapos ito yung ating papaya. Ayan, perfect na yan pang tinola. Ayan, si Mingming, oh. Gusto niya rin. Yung pinya natin, hindi siya actually ng bunga. Actually, parang 2 years na yan. Pero ganyan lang yan. Pa rin siya. I think kailangan nating ilipat sa lupa yan. 2 pinya yan eh. Tapos marami tayong mga naitanim dito na mga papaya. And then yung guava natin, looks happy naman. Actually, last week natin yan natanim. Tapos yung ating lemonsito. Ito. Sobrang dami pa rin yung bunga. Perfect yan yung panggawing juice. No? Perfect yan guys kapag mayroon tayong ubo-ubo, ganyan. Tapos may bago tayo itong lemon tree natin. Malaki na siya, sabi ni Jan, baka next month or January. Next season. Ayan. Mamunga na ito. And then ito, hindi pa natin natanim yung longga natin. Plano ni Jan na sa harap ng bahay ito itatanim. Tapos itong ating peach, ayan, natanim na rin natin kahapon. So, lilinisan ko itong side na ito guys kasi medyo bagnot na siya. Hindi siya medyo bagnot talaga siya guys, no? So, lilinisan ko lang siya. Tanggalin natin itong mga nakadikit sa fence. Ito, oh. Tanggalin natin yun siya guys. Uy, tanggal ang ano. It's very tough. Not so much. Paano siya ano? It's like, I don't know what kind of... Be careful of any nails in the wood. Or red seed. Oo nga. I don't know what it is. Ano to guys? Ayan oh. Ano yan? Ay! CD siya oh. Is it sweet? Napabayaan talaga yung area na ito guys. Actually, meron tong mga abubot dito dati eh. Dito kasi nakalagay, beekeeper kasi yan sa Jan before, and then dito nilagay niya yung mga abubot para sa mga bees. Tapos ngayon tinanggal na ni Jan, so ito yung itsura ng side na ito. Maglalagay tayo dito ng siguro langka. Hindi ko lang sure kung anong ilalagay natin dito. Langka ba? Siniguelas? Kasi pwede pa tayo maglagay ng isa pang puno dito sa likod ng bahay natin. Alala ninyo na dito naman nakalagay dati yung ating shed. So, tinanggal na namin. So, ayan. Medyo naging maaliwalas na. So, lilinisan lang natin ito guys. Tanggalan natin ng mga damo. And then, aayusin natin yung fence natin. O, diba? Nabagnot talaga siya guys. No? Maganda tignan ang paligid kapag malinis. So, kaya ayan. Operation Linis kami ni Jan dito sa ating garden.
Ayan guys, tignan ninyo. Ang ganda na tignan, no? Pag malinis, papalitan na lang natin yung fence natin guys para maging bago. This is lettuce. This one? This is mesclun. Nandito nga pala kami ngayon sa bahay ng kaibigan ni John. Actually, katrabaho niya from like 30 years ago, 40 years ago. Pinapakita niya sa amin ang kanyang garden. You know, we noticed you buy the little packs. They're not putting anything in them anymore. Very little. Mahilig kasi siyang mag-garden, so nanghingi kami sa kanya ng mga tips kung ano yung magandang itanim sa garden. Ayan, so ayan ang dami niyang mga naipunla dito. So ayan, ano kaya ibibigay niya? Marami din siyang mga prutas, tignan natin mamaya. Ayan, so iba't ibang klase ng mga pananim ang meron siya dito. Sabi niya magbibigay daw siya sa amin ng mga seeds. So maraming salamat James Ferregno. Uy, i-check nyo pala guys kasi isa siyang dating aktor ng Crocodilos. Isa siya sa mga casts ng Crocodilos. Kung napanood nyo ang movie na yan, it's a 2017 movie. At isa siya sa mga bida doon. Some of these farmers do it for like the grocery store. Well, they're using Ayan, chemicals and the controlled indoors runoff control. I'll take this when they get a little bigger. I'll take anything short and weak gets called out. Hala, nainggit ako kasi ang dami niyang mga punla dito guys. O malawak kasi yung farm niya dito guys. Kaya mas maganda pag magtanim pag malawak yung farm mo. Sa amin kasi very limited lang yung space namin sa bahay. Kaya iilan lang din yung mga naitatanim natin. Exactly what it's like. This is stuff from 7 years ago that I bought and I put a long time ago. And then I guess I put a lot of perlite in. the reason doesn't sound, the last name doesn't ring a bell. That was the dean. Kale. No. Chinese spinach. Oh. It's a green leaf. You can grow like a cover. Oh, I think I see it at the Asian store. I turn it as often. This I Not turn like every this. day. Yeah, this is nice. I got this years ago at Wellington. Some guy sold it to me. They make them now. You can use it inside your house. It turns it into Yeah, soil. they have a like- machine that does it fast. It's got a heater in it, I think. Tignan nyo guys o kung gaano kalawak yung garden niya na pagtataniman ng mga gulay. Nakakaingit talaga. Sana may ganitong kalaking property din tayo. Maybe in the future, pag may pera tayo, maghanap tayo ng malalaking properties dito sa Amerika para mapagtaniman natin ng gulay. Kasi iba talaga guys, gusto ko talagang magkaroon ng maraming gulayan, prutasan, para pagdating ng panahon pwede nating ibenta, 'di ba, sa mga stores. So, pakikita pa tayo ng pera. Uy, hala, mayroon silang mga avocado guys. Oh, sa amin kasi tapos na yung season ng avocado. At tignan ninyo. Ayan, sa kanila is hindi pa ma-harvest. Sabi ni James, mga November or December daw ito ma-harvest. Wow! Ang dami. Hitik sa bunga, hindi nyo lang siguro masyadong mapapansin guys. Kasi yung maliliit pa lang kasi yung bunga niya at saka green yung dahon. So hindi nyo talaga masyadong mapansin. Ayan, yung iba nahulog na nga sa lupa. Oh, look at this avocado. It's easy to harvest. So, when is the harvest season? December? November, December. November, December. Ayun guys, oh. Oh, But just last year they never. Wow. I picked them when they started to drop. So they grow bigger? Well, there's one that dropped the other day. Ayan, oh, ang Check that lalaki. one out. Pick that one up. I'll cut it open. We'll see if it's any good. Yeah, Is it it's soft? like, yeah, a little. Yeah. That looks Oh, good. Yeah. we might have a snack. Ayan, oh, look. Oh, grabe guys. Oh, tignan nyo. Oh, ang baba lang, oh. Ang dami. November, December. We will be back November, December. Ayan, oh. Sobrang dami, oh. Wow, it's all over the tree. yeah, Look. pack them for Oo. pack them for Christmas Oo, gifts. Christmas gifts. Pwede ito pang Christmas gifts. Ang dami, oh. Wow. What happens to it? Now every year it gets black spots. Sa Punila For daw the ito, guys. past 5-6 years now. Pero hindi ko alam kung ano yan. Ayan, oh. When is the harvest season? Do you eat this also? You? September, but well, there's some little ones. Huh? See that little brown one there? That one? Yeah, but they get almost as big as a This baseball. one? Ah, okay. That's small still. Ah, okay. And what is that the same thing? It tastes like cinnamon applesauce. Yeah, because you have one here. Yeah. Looks like there's one bigger Tastes inside. like cinnamon apple. Ah, cinnamon apple. Is this? Tapos dito naman sa likuran ng kanyang bahay guys, off season na din.
Ay, naku. Ang laki ng mangga, guys. Naalala ko tuloy yung sa amin sa probinsya, guys. Ganito din kalalaki yung mga mangga namin doon sa probinsya. Pagka mango season na, guys, no, maghihintay na lang kami na may mahulog. Nakakainin ng mga ibon. Kasi mahirap siyang akyatin, guys. This is the biggest mango tree I've seen, oh? We have mango trees in the province, but this is not as big as this. No, it's got some good wood in it. Mm-hmm. So it's Grabe. fucking good on it. Sobrang laki. You know? Sobrang laki, guys. Ayan, meron na namang nakitang avocado si James. Ibang variety na naman ito. Meron siyang 3 variety na avocado. Ayan, ito medyo malaki siya. Tapos purple siya na avocado. Ayan, guys. Oh, 'di ba? Ang daming bunga ng avocado. It has like the ridges, like a pumpkin. There. Oh, so this is the different tree. Yeah. And this one is different too, but this one's not getting enough sun. Hala. Look at that. It's there, oh. Wow. This tree doesn't get enough sun. Ay, this one Because too. of the sapodilla. Oh, wow. Oh, there's one, also. Oh yeah. These are the best. This is the last, you already harvested? Mostly, yeah. There's just a few hanging on. And then these are unknowns over here. I don't know if I have any unknowns. Grabe, ang laki. Iba to sa avocado natin, dear. This is different. This is better, I think, than our avocado. Yeah, here's one. Ay, parang alam ko ito, oh. You have this in the Philippines? Ay, yes. We call it apis. Apis? Okay. In the This is Philippines. Annona. It's like a Oh, cherry. anonas. We call it anonas. Oh. Naalala ko yung bata pa kami, meron kaming ganitong puno. Ang tawag ng lola ko dati is anonas. Kasi naalala ko yung mga terms na ginagamit natin ng lola ko is parang sa Spanish din. So, parang naalala ko nga na anonas yun. Pero ang tawag pala sa iba dito sa mga kababayan natin, nakita ko kasi yung mga comments nila, ang tawag nila dito ay atis. Pero sa amin parang yung atis, yung kakaiba, medyo malaking siya, prutas siya, nag-green din siya ha. Ayan, tapos magandang health benefits daw yan sa katawan natin. Ayan, may mga buto dito guys, maraming buto. Tapos kinuha ko kasi sabi ko magtatanim ako ng ganito sa garden natin. Ayan, ang daming mga buto dito guys. So, kuha tayo. Thank you. But yeah, this tree will be ready tomorrow. Sapodilla. Let's see if we can get that one off. Ayan, dito tayo sa sapodilla. Pinky's Corral. When we had the pig. You had pig? Not anymore. Nagbuhi din pala siya guys ng baboy at saka manok before pero sabi niya wala na daw ngayon. Hala, ang kaling no. Para talaga siya yung kano na nakilala ko guys na parang Pilipino. Kasi may babuyan, may manukan daw siya before. Pero ngayon syempre matanda na siya. Hindi na siguro siya, marami na siguro siyang ginagawa. Kasi writer din siya guys. Actually gumagawa siya ngayon ng documentary. Sabihan ko kayo guys pag na-release niya na yun baka mapapanood natin sa Netflix or sa TV station. Update ko kayo. It just came right off of my hand. Uh-huh. And let that get mushy. Ay. Yeah, it's already No, soft. it needs to be mushy. Mushy. Very soft, like applesauce. Yeah. Dry. Wow, lots of avocados. See, these guys here, they're not ready yet. Right. They almost look like a hot. December. Almost, but Right. Ito yung isang puno nila na avocado na hitik sa bunga. Nakalimutan ko lang kung ano yung variety nito. Pero maliliit lang siya guys. Para siyang avocado has. Pero hindi daw ito avocado has eh. Pomelo. Ay guys, meron silang napakalaking siniguelas. Oh. Yan. Wow, napakalaking siniguelas. Wala lang siyang ngayon. When is the season for siniguela? they just finished up a couple months ago. You got room for one at the house? Kinda. You stick this in the ground. And Oh, you can oh yes, I want that. Ay. Dear, there's some in Jose's house. Do you see? Oh, is that what this? Yes. This is the Siniguelas. red one, not the yellow. All right. Just This is shake it, better. Put it in the ground. That's all you gotta do. That's how I grew this. Ayan na guys, we have siniguelas now. That'll go in the front yard. Yeah, and Oh, just that's water better. it. Don't worry, the leaves are gonna fall off.
But then in a month or two, you'll see little green. Ang tagal ko nang naghahanap nito guys, sa totoo lang. And finally, nakakita na rin ako. Buti na lang may kaibigan si Jan na mayroong ganito. Kasi ilang nursery na napuntahan namin guys, ilang stores na wala talaga akong makitang siniguelas. Nahiya naman ako manghingi sa aming kapitbahay. Bamboo. Buddha belly bamboo. Oh, See the shape? It's like Buddha's belly. it's a different bamboo. In the Philippines, we used to cook the bamboo Or the little ones, yeah. Yeah. But this one, Or this is like different. when it's like this, it's like cactus. Those little, like a prickly, 1,000 spines in every inch. It goes right in your head. But when it gets green like that, then they're okay. Ah. It goes from brown to green, or just the opposite? No, this. I think this is the new growth here. I thought it was going to be a little bit more attractive than it is. I'd like to say thanks again to James Ferregno for letting us tour around his garden. Na-impressed talaga ako guys sa lawak ng kanyang property dito, and nag-wish ako na sana one day magkaroon din ako ng ganito kalaking property para mas marami tayong gulay or prutas na matanim sa ating mga bakuran. Good job James Ferregno sa iyong napakagandang garden. Ayan, at maraming salamat nga pala sa iyong mga, thank you so much for all your advices when it comes to gardening. Kasi maganda magtanong-tanong guys sa mga expert when it comes to gardening. No, ako taga-probinsya, taga-bukid, ako lumaki ako sa farm, pero hindi, marami pa akong mga technique na hindi alam when it comes to gardening. Ayan, sa pauwi na kami, may mga dala kami dito na pangpunla natin. Kagaya nung anonas, ayan, may nakuha tayong seeds ng anonas, may siniguelas tayo, and then binigyan niya kami ng peppers na seeds, at tsaka maraming iba pa, avocados, ayan, tapos yung saponella, ayun, nakalimutan ko kung anong fruits yun guys. Hi guys, so after ng visit natin doon sa ating friend, punta naman tayo ngayon sa mag-scavenging naman tayo, maghanap tayo ng mga tinatapon ng mga kano. Umbrella, there's also umbrella. You can put the umbrella up where you do the seeds. Ay, oo nga darling. Pwede yan, malaking umbrella. So ito yung unang jackpot na nakita namin na tinapon sa kalsada, chairs. Ayan. Okay pa naman sana siya guys, kaso nga lang yung umbrella is medyo faded na siya. And yung chairs hindi na namin kinuha guys kasi marami naman kaming chairs sa bahay. Hindi rin yan magkasya sa sasakyan natin. Kaya sabi ko ipaubaya na natin yan sa ibang nagda-dumpster diving. Kung hindi daw yun faded guys, ang umbrella kukunin ni Janet. Meron din ditong malaking couch na tinapon guys. O ayan, nakataob. Ayan, maganda pa siya guys. Medyo madumi na siya pero lilinisan mo lang yan. Matatanggal din yung dumi niyan. Laki ng couch Ganyan sila dito kaso sobrang laki, hindi man magkasya sa sasakyan natin yan.